Hello po mga kabayan, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin. Nung nakaraan po, di po ba, yung sinusulong ng Senado na 100 pesos na pagtaas ng sweldo sa mga private sector ng ating mga manggagawa. Ngayon, sumagot na po ang DOLE, saka po ang mga ibang mga businesses. Pakinggan po natin ang sagot nila doon sa sinusulong ng Senado na 100 piso na dagdag sweldo. Ito na po, pakinggan po natin. Magiging mabigat daw para sa ilang negosyo sa pribadong sektor ang ipinapanukalang 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ay kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, katumbas kasi yan ng hanggang 25% na taas sa sweldo ng kada manggagawa. Hindi pa kasama ang kanilang benepisyo. Mahigit 900,000 pa naman daw ng rehistrado negosyo sa bansa ay nasa kategoryang micro, small at medium enterprise. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola para sa panukalang aumento sa sahod. Ayan po. So, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Ayan po, mga katambay. Narinig niyo na ba yung sagot ng DOLE? At sa mga private sector din ng mga businesses, hindi kakayanin po. 100 piso na lang, mga katambay. Hindi pa nila kakayanin para sa mga may hirap na Pilipino na trabahador natin. Di po ba? Kaya napakabigat po talaga ng pinagdadaanan at dadaanan pa ng ating mga pangkaraniwang manggagawa. Lalo yung kumikita ng minimum. Di po ba? Yung minimum wage lang ng Pilipinas, lalo yung nasa probinsya, di po ba? Yung pag-usapan natin, probinsya, wala pang 400, 300 plus lang ang isang araw. At sa Luzon, sa Metro Manila, meron po 600 plus. Yung iba, 500 plus. Pagka wala ka sa Metro Manila, mas mababa pa. Di po ba? Talagang ang protekta po ng negosyo sa atin, talagang pinoproteksyonan din po talaga ng gobyerno yung mga businesses natin. Hindi ang mamamayang Pilipino sa tingin ni Kamanong ang may suporta po ang ating pamahalaan. Di po ba? Dahil unang-una, kung ikukumpara po natin sa mga bansa na talagang kung tutuusin may pagmamahal ka sa ating kababayan, sa ating bayan, hindi po sasapat mga katambay. Yung kita po na per day na 300 plus at 500 to 600 lang ang kita mo isang araw, di po ba? Kasi example po natin, ang isang pamilya na pangkaraniwang manggagawa natin, di po ba? May anak kang tatlo na lang o dalawa. Yung dalawa po, di po ba? Sa mahal po ng mga bilihin, hindi po talaga kakasya, di ba? Bigas. Wala pang sasakyan yung mga pangkaraniwan natin manggagawa. Nagko-commute pa yan, di po ba? Pamasahe, napakataas. Yung kakainin pa niyan, di po ba? Yung kakainin pa rin ng pamilya niya. Lalo kung nag-aaral na yung mga anak. Kung hindi man nag-aaral, nagpapasuso, nagpapakailangan ng gatas support, kung di po ba? Kaya mabigat. Kasi sa mga ibang bansa na talagang may malasakit po sa mamamayan, kinakapos pa rin eh. Katulad po ng Amerika. Ang Amerika po, for example, ang kita po, hindi naman po pare-parehas ang kita din sa Amerika dahil nga federal po ang Amerika. Ang bawat state depende po sa ekonomiya ng state ang kinikita po ng bawat mamamayan, lalo po sa malalaking state ng New York o California, mataas po ang kita puro ng mga manggagawa. Kaya lang po, siyempre, may mga taxes po yon. Kaya kahit pa paano, kinakapos pa rin, di po ba? For example, ang kita po sa isang state, $10, di po ba? Per oras po yun eh. Pero yung mga mamamayan po na kumikita po ng minimum lang, lalo sa US, nagdo-double job pa po yun, hanggang triple job, para po makaraos. Dahil nga mahal ang bilihin. Hindi kakayanin ng isang naninirahan. Alam po ng mga nasa Amerika po yan. Alam po yan, mga katambay, na mas sabihin nila, totoo po yung sinasabi ko.
hindi ka makaka-survive sa Amerika, lalo sa kahit sabi mo mayamang bansa, na ang kita mo lang ay minimum. Hindi. Dahil napakamahal nga po ng mga bilihin, lalo kung nagre-renta ka pa. Nagre-renta ka, di po ba? Eh, lahat ay babayaran mo. Telepono, di po ba? May mga insurance pa yan. Gasolina, mataas din. Yung mga bilihin, mahal din. Kaya kung kikita, yun, kumikita pa ng $10 yun, for example, per oras. Di po ba? Eh, itong mga Pilipino na kumakayod ng talagang yung trabaho naman nila sulit. Sinusulit naman ng mga negosyante. Pero ang sweldo eh 600 a day. Di po ba? Magkano lang po yun? Wala pang, di po ba? $10 lang mahigit po yun sa isang araw. Kaya mabigat po ang pinagdadaanan po ng ating mga kababayan, mga katambay. Lalo yung mga pangkaraniwang trabahador natin. Talagang hindi po makakaraos kahit ano gawin po ng gobyerno. Dahil unang-una, ang mga bilihin hindi naman binababa. Di po ba? Nagtataasan lahat pero ang sweldo, iwan na iwan. Tapos magpaplano lang ang isang ahensya natin ng government, lalo ang Senado, na ₱100. Eh, nagre-react pa po yung mga businesses natin sa Pilipinas. Di ba? Nagre-react pa sa ₱100. Pero napakamahal po ng bilihin sa atin. Para ka rin nasa abroad. Mga katambay, yung bilihin natin, hindi na rin nalalayo ang mga presyuhan sa ibang bansa. Pero ang swelduhan natin, iwan na iwan. Kaya talagang kawawang-kawawa po ang mga Pilipino. At ang talagang kumikita lang ng malalaki. At naaabuso ang ating manggagawa yung mga malalaking mga kumpanya na pangkaraniwan naman talagang kumikita sila at yung iba ine-export pa nila, di ba? Kumbaga sa talagang tubong lugaw ang mga negosyante sa ating malalaki. Dahil napakamura po ng manpower na binabayaran nila sa ating kababayan. Komento ni Kamanong, nakakaawa po ang mga manggagawa natin na hindi nabibigyan ng pansin at natututukan ng ating pamahalaan. Di po ba? Hindi naman mapigil ng pamahalaan natin. Wala rin naman solusyon na mabilis na ginagawa. Lumolobo lahat ang mga bilihin sa pagtaas. Di po ba? May sinasabi pumapasok ng mga investment. Eh, kailan pa natin mararanasan yon? Yung mga investment na pumapasok, di po ba? Kailan pa yon? Ito na yun realidad natin at taas ng mga gastusin, bilihin, di po ba? Tulong ang kailangan namin, mabilisan tulong, mabilisan aksyon. Ang kailangan namin sa mga mambabatas, sa Kongreso, sa Senado, ipus nila agad, di po ba? At ang mga resources ng mga nanunungkulan, lalo ang presidente, gawan agad sana ng paraan yung pangunahin pangailangan ng mga mahirap, lalo ng mga manggagawa nga po, di ba? Bigas man lang, mapababa man lang nila, di ba? Eh, wala. Hindi po natin maasahan dahil nakapokus po ang gobyerno natin sa mga, mga ekonomiya na sinasabing magbibigay sa atin ng maraming trabaho, matagal pa yun Kaya kailangan magbibiyahe ang Pangulo dahil maraming papasok na investment sa atin. Lumilipas po ang panahon, taon, na hindi pa natin mararamdaman pero yung paghihirap ng ating mga kababayan araw-araw na nagtitiis sa kakarampot na kita. Di po ba? Na hindi nila alam kung paano nila pagkakasyahin. Yung 300 plus a day, yung 500 plus a day. Di po ba? Napakahirap. Di po ba? Pero nagbibingi-bingihan ang ating mga nasa gobyerno. Nagbibingi-bingihan. Nagbubulag-bulagan sa kahirapan ng mga maliliit nating mga manggagawa kung sabihin nga nila, di ba? Nakakalungkot. Hanggang ngayon, wala pa rin aksyon. Puro iniintay pa lang yung mga harvesting na tagtuyo. Kontrolado po ng mga negosyante po yan. Di po ba? Sila pa rin ang magkukontrol sa presyo niyan. Di ba? Hindi naman nila basta-basta ibabagsak yan, mga kabayan. Kaya,
Ang tanging magagawa na lang ng mga mahirap, magdasal, manalangin na yung sana nakaupo sa atin ngayon magkaroon ng malasakit man lang sa mga mahihirap na talagang pinagkakasya po ang kakarampot na kita. Di po ba? Grabe. Kung yung sinasabi ko nga po, di ba? Kahit sabihin mo mga sa Japan na maayos ang kita, working hard pa rin sila dahil nagtataasan lahat ng bilhin sa buong mundo. Di ba? Kahit sabihin mo na malalaki kita nila. Di ba? Singapore. Sa Western, sa mga Australia, mga gandang bansa, hindi po nakakaraos po ang mga kababayan natin dyan na nagtatrabaho. Pwera na lang kung professional ka, makakaraos-raos ka nga po. Kung mga professional ka nakarating sa mga bansa na mayayaman, medyo maganda-ganda ang per oras mo nun. Pero kung sinasabi ko, minimum ka lang, hindi po pwede sa'yo na isa trabaho mo pagka minimum ka lang sa ibang bansa. Kailangan mong magkayod ng doble hanggang 3 trabaho sa isang araw. Per oras pa yon mga katambay. Ang kita, samantalang sa atin. Paano ka makakapag-overtime dito sa Pilipinas? Per day ang kita. Di po ba? Kawawang-kawawa na katawan mo noon. Pag nag-double job ka sa Pilipinas, mga katambay. Di po ba? 8 oras. Yung iba, sumosobra pa. Di po ba? Hindi mo binabayaran ng karamihan na overtime yata. Di po ba? Paano gagawin mo nun kung magdo-double job ka sa Pilipinas? Ang swelduhan per day. Di hindi ka na matutulog, mga katambay. Dahil tatrabaho mo na yung 24 oras, ilang oras na lang itutulog mo ron, di ba? 8 oras bibiyahe ka pa sa traffic. Di po ba? Bago ka makauwi, talagang mamamatay ang manggagawa sa atin pagka gano'n. Sana gawin nila, per oras ang gawin nila sa Pilipinas, mga katambay. Per oras, para sinasabi nila, at sinasabi na rin natin na mas makakatulong sa ating manggagawa kung isabay na rin natin na gawin nilang per oras ang trabaho ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Di po ba, mga katambay? Per oras. Di po ba? At least, mapapahinga rin kahit mag-overtime, mapapahinga ng maganda ang mga Pilipino natin. Magkakaroon pa sila ng time sa pamilya nila kung per oras. At talagang makakaraos tayo kung gagawin nila yon dahil pwede pa mag-extra job ang mga pangkaraniwan natin manggagawa kung per oras, di ba? Siguro gawin nila. Kasi ang isang nakikita ni Kamano, para mabuhay ka ng mais-ayos sa Pilipinas, kailangan kumikita ka ng 5,000, 5,000 pesos a day para magampanan mo yung pagiging isang pamilyadong, tao na may pamilya ka at may mga anak. Pero kung 600, hindi. Kung pwede rin naman nilang gawin na ano po yan, o 200 man lang per ora. At least may maiuwi na isang araw di ba ba? Malaki-laki ng konti kahit pa paano makakatulong-tulong, hindi yung nakakalungkot. Yun lang po mga katambay ang ating issue rito sa hindi pa natutupad yung plano ng Senado. May rest back na agad ang mga negosyante natin. Nakakalungkot lang. Muli po, si Kamanong po, tiis-tiis lang po tayo, may pag-asa pa tayo. Mahalin natin ang ating bansa, ipaglaban natin, babangon tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Paalam, bye-bye.